Alam niyo po, siyempre nag-oobserba din po tayo tapos alam naman po natin na lumipat si Senator Cheese Escudero mula sa minority to the new majority. So okay po na abogado pero ang agam ko lang dito is ano ba yung rason kung bakit siya lumipat sa bagong majority. Ang haka-haka is dahil mula nga nung Abril pa ata sinabi ni Ombudsman Remulla na inihahanda na yung plunder charges laban kay Martin Romualdez at kay Cheese Escudero. Panay po ni Senator or kay Senator Ping Lacson na kahapon sa Senado, sinabi po niya na isa po sa mga posible pong gagawing presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay ito pong si Senator Cheese Escudero. Kayo ho ba ay sang-ayon, may legal na basehan ho ba ito, attorney? Well, sa pagkakaalam ko, wala sa Senate impeachment rules or sa impeachment rules ng Senado ngayon yung magtalaga ng presiding officer kapalit ng Senate President. Pero pwede naman nilang palitan yung Senate impeachment rules na yon para italaga nga si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment. Tingin ko mas makakabuti talaga na abogado yung presiding officer dahil napaka-technical nga po ng isang impeachment hearing or impeachment trial. So mas maganda po yung may alam sa batas at sa rules on evidence, rules of court, isang nag-aaral ng abogosya na mag-preside dito sa impeachment trial. Pero whether alam niyo po, siyempre nag-oobserba din po tayo tapos alam naman po natin na lumipat si Senator Cheese Escudero mula sa minority to the new majority. So okay po na abogado pero ang agam ko lang dito is ano ba yung rason kung bakit siya lumipat sa bagong majority. Ang haka-haka is dahil mula nga nung Abril pa ata sinabi ni Ombudsman Remulla na inihahanda na yung plunder charges laban kay Martin Romualdez at kay Cheese Escudero. Tapos so ang naging haka-haka na napalipat siya bigla sa majority is dahil hindi na itutuloy yung kaso laban sa kanya. So sa ganong konteksto, baka hindi maging patas itong si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Maganda na abogado siya, may alam siya, pero kung hindi siya magiging patas dahil merong kapalit yung paglipat niya sa mayorya, malamang hindi rin siya gagawa ng hakbang na makakagalit dun sa nagpangako sa kanya na hindi na itutuloy yung kaso kung ganun man yung nangyari. So yun ang delikado doon. Dahil abogado siya, mas magiging maayos sana yung takbo ng impeachment trial, pero kung may kinikilingan siya, mas madali niyang mababali yung rules at yung batas para paboran ng isang kampo. Yun ang nakakatakot doon. So ang malinaw nito, attorney, bago sila talaga na isang bagong presiding officer, dahil sa kasalukuyan ang alam natin, ang Senate President lamang ang nakasaad na siyang ituturing na bilang presiding officer. Pero kung may resolusyon, kung hindi ako meron na nga, kasi kamakailan lamang si Senator Mig Zubiri, merong resolusyon yun eh. Yun yung punto doong kanyang resolusyon na hindi lamang si Senate President ang pwede pong mag-presiding officer, kundi maging sino po sa mga senador, basta may majority votes po, ay po pwede po maging presiding officer sa impeachment trial. So kailangan mo nang baguhin ang rules na yan ng Senate Impeachment Court o ng Senado lang mismo, attorney? Kailangan ba sila mag-convene as Senate Impeachment Court para pagbotohan po yung pag-amyenda ng rules po nila? Hindi ko masagot yan ng with certainty, Jade. Pero
kailangan nila magbotohan. Kailangan nilang magbotohan, kailangan nila palitan yung rules. Hindi lang ako sigurado if kailangan nilang palitan ito bilang Senate Impeachment Court or bilang sa plenaryo, bilang Senado. Tingin ko siguro sa Senado lang kasi ang nag-approve ng Senate Impeachment Rules hindi naman yung Senate Impeachment Court kundi yung Senado mismo. Opo. So yeah, but ang malinaw is kailangan muna nilang palitan yung rules at italaga si Senator Cheese Escudero bago siya pwedeng mag-preside over the impeachment.